Hi everyone, our topic for today is healing or pagpapagaling. Please open our Bible to Luke 8 verse 42. Luke 8 verse 42. By the way, I'm using this Bible, the New Living Translation ng Touchpoint Bible. Yan. Sa mga hindi nakakaalam. So, depende po kung anong Bible yung meron nyo, pero ito po yung gamit ko. Depende po sa atin kung may iba kayong Bible, pwede naman po yun yung gamitin nyo. Hindi ko naman kayo nire-required na dapat ganito lang yung Bible na para-pares natin basahin. No? So, yan. So, Luke 8 verse 42, His only child was dying, a little girl, 12 years old. As Jesus went with him, he was surrounded by the crowds. Yan. Ito ay sa dahilan ng kanyang tanging anak na babae ay malapit nang mamatay. Siya ay 12 taong gulang na nang pumunta siya. Nagsisiksikan sa kanya ang maraming tao. So, please open our Bible to Mark naman, no? Second verse natin. 1 verse 40. Mark 1 verse 40. A man with leprosy came and knelt in front of Jesus, begging to be healed. If you want to, you can make me well again, he said. Isang tao ang may ketong ang lumapit kay Jesus. Lumuhod ito at nagmamakaawa na kung nais po ninyo ako'y maging mapagaling, yan, at magawang malinis. Yan. Isaiah 61 verse 1, third verse natin. The Spirit of the Sovereign Lord is upon me because the Lord has appointed me to bring good news to the poor. Yan. He has sent me to confront the brokenhearted and announce that captives will be released and prisoners will be freed. Ang Espiritu ng Panginoon Diyos ay nasa akin sapagkat hinirang niya ako na mangaral ng magandang balita sa mga mahihirap. Last verse po natin is Psalms 55 verse 20. As of this friend of mine, he betrayed me. He broke his promises. Kinakalaban ng dati kong kaibigan ang kanyang mga kaibigan at hindi niya tinupad ang kanyang mga pangako. Sige. So, proceed tayo sa main topic natin. Saan ba natin kailangan gumaling? Sa sakit, kalusugan, sa sa pag-ibig, sa pagkatilala or betrayal, lungkot, o kasalanan? From where do we need to be healed? In sickness, health, broken-hearted, betrayal, sorrow, or sin? Kung ano man ang pinagdadaanan mo at gaano man ang sakit na idinudulot nito sa iyo ngayon, ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa balikat mo, ang pangluloko at pagtatraidor sa iyo, ang pagkawasak sa pangarap mo, ang pagkasira ng pamilya mo, ang paraan ng pagdurog sa puso mo, ang pinansyal na kakulangan or stability, parang gano'n, no? Whatever you are going through right now and how much pain you incur, the heavy responsibilities that weigh on your shoulder, fooling and being betrayed, being a traitor to you, ruining your dreams, destroying your family, the way it crushes your heart, and the lack of financial stability. Yan. Paano tayo pinagagaling ni Papa God? Since ang topic natin is pagpapagaling. So, paano ba tayo pinapagaling ni Papa God? Siguro I'm going to tackle five ways, no? First one is through sa pamamagitan ng doktor at gamot, 'di ba? Through medicine or or a doctor, yun yung first natin. Second is sa pamamagitan ng mirakulo, no? Or through miracles, 'di ba? Sabi nga sa Luke 5 verse 12 to 13, yung pinaka-highlight na lang ng verse na yun, no? Panginoon, sabi niyo kung inyong nais mapagaling muli ako, parang gano'n, no? Hinawakan ni Jesus ang lalaki at sinabing, gusto ko ikay gumaling. Yun. So, gumaling siya. Yun yung kumbaga healing, miracle yung nangyari, no? So, pamamagitan ng panalangin, no? Through prayers. Psalm 6 verse 2 sabi, pagalingin mo ako, Panginoon, dahil ang aking katawan ay nasa matinding paghihirap. Sabi, Lord, my body is in agony. Parang gano'n, no? Heal me because my body is in agony. Yan.
So, fourth natin is sa pamamagitan ng disiplina or through discipline. Isaiah 38 verse 16, ang sabi, Panginoon, ang inyong disiplina ay mabuti. Hindi ito ay humahantong sa buhay at kalusugan. Yan. Hindi ito ay humahantong sa buhay at kalusugan. So, discipline pa rin, no? And lastly, sa pamamagitan ng oras or through time. Yan. Genesis 27 verse 41, ang sabi doon ni Esau, no, sobrang galit niya kay Jacob, 'di ba? Gusto niya itong patayin. Pero nung sa verse na kalaunan, yung 33 verse 4, ang sabi niya na doon is sabik na siya makita yung kapatid niya, no? So niyakap niya ito at hinalikan, yon. So kasi yung time nakakapagdulot siya ng ng forgiveness. Kumbaga nahihil niya yung sakit na idinulot sa iyo ng tao na yun. Siguro kung matagal kang hindi nagkita, tapos nagkita kayo ulit, yun, mapapatawad mo na rin siya. Di ba? Bakit hindi laging pinapagaling ng Diyos ang mga tao? Bakit nga ba? No? Bakit ang tagal ko na? Nagdadasal naman ako, nagsisimba naman ako, nagdo-donate naman ako sa simbahan, di ba? Taong simbahan naman ako, pero bakit hindi niya pa rin ako pinagagaling sa karamdaman ko? Minsan marami tayong tanong na gano'n, no? So, ang sagot doon, isa siguro sa pinakamagandang verse yun is 2 Corinthians 12, verse 8 to 9, no? Yung pinaka-highlight na lang, no? Pinakamahusay ang na gumagana ang aking kapangyarihan sa inyong kahinaan. No? Ang keynote kasi doon, ang kapangyarihan ng Diyos ay pinalalaki sa pamamagitan ng ating kahinaan. Kung pinapahayag natin na siya ay kumikilos sa loob natin, kailangan parang papayagan mo siya. Ganon, no? Papayagan mo siya. So, sa English yun, kung hahanapin ko, wait lang, sa verse, yan, 2 Corinthians, since I know ito pala. My power works best in your weakness, yan. God's power is magnified through our weaknesses and infirmities if we allow Him to work within us. Yan. Ibig sabihin, kung may gusto siya pang baguhin sa'yo, may gusto pa siyang gawin sa'yo, kung hindi pa yung nangyayari, kaya siguro hindi ka pa niya pinagagaling. Diba? Baka gusto niya mas more pasensyoso ka or pasensyosa, more patience, gano'n. O baka mas gusto niya yung mas caring ka and loving sa family mo. Kaya siguro, minsan, hindi pa niya binibigay sa'yo yung, kasi wala pa yung inner work within you. No? So, marami, no? Pero ang promises ni God, dalawa. God heals the brokenhearted. Sabi yan sa Psalms 147 verse 3. Also, God will heal us, restore us. Sabi sa Malakay 4 verse 2. Yun. So, yun. Kung may gusto kayong mga, pag-pray natin, pwede kayo magsabi sa mga, pwede tayo magawa ng prayer request. Pero sa mga broken-hearted, meron akong ihahabol na isa. Ito lang masasabi ko. Kung sinaktan ka niya, hayaan mo siya. Hayaan mo sila na mawala sa'yo. Hayaan mo silang malagpasan ang isang taong katulad mo. Hindi mo trabaho na kumbinsihin ang isang tao na karapat-dapat ka. Alam mong karapat-dapat ka. Alam ko, mahirap. At ang bigat sa pakiramdam. Pero, kailangan mong bitawan ang taong gusto mo para sa taong nararapat para sa iyo. Kailangan malaman din nila na wala nang magmamahal sa kanila. Sa katulad ng ginawa mo, sa katulad ng ipinakita mo, sa katulad ng ibinigay mo. Kaya kung aalis sila, hayaan mo. Kung lalayo sila,
Let them. Kung ayaw ka na nila, let them. Let them go. Hayaan mo sila. Kung lahat naman nagawa mo na. 'Di ba? Alangan naman ipilit mo pa yung sarili mo. Let them. Okay? So, let's pray kasi ayoko masyado mahaba yung video dahil baka pag sobrang haba na, magka-problema na naman ako sa uploading. Ayan. So, yun. Let's pray din, no? So, medyo mahaba yung prayer natin and I hope nakatulong ako, nakapag-impart ako ng konting knowledge sa inyo. And sana sa mga tao na nanonood sa atin dito sa screen na to, sa mga kaibigan nyo, friends and families, baka gusto nyo naman pong ipa-like and share and subscribe po sa ating channel. Yan. Lalo na sa mga taong tingin nyo kailangan tong video natin, pakisend po sa kanila sa mga sawi o sa mga kailangan ng healing, no? Kasi yun yung topic natin. So let's pray. Ito yung pinakamahalaga, no? Yung prayer natin kay Papa God. And also yung belief and faith natin sa Kanya, wag mawawala yun. Yun ang pinaka-importante rin, no? So, okay, let's pray. Heavenly Father, we come to you today seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles by your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shattered any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. Sabi niyo nga po sa Isaiah 38 verse 16 to 17 says that, Lord, by such things people live, and my spirit finds life in them too. You restore me to health and let me live. Surely it was for your benefit that I suffered such anguish. In your love you keep me from the pit of destruction. You put all my sins behind your back, Lord. Please heal every sick and anxious heart. Give them divine strength. Heal every broken heart, Lord. Aside from that, another natin na isasalo sa prayer natin, Lord, thank you with all my heart for your divine light which reveals the source of my problem. Thank you for your infinite wisdom that guides my steps and lights my path. I'm grateful for your constant presence in my life and for the ability to turn challenges into learning opportunities. May your grace continue to surround me as I work to resolve this problem. We trust and faith in you. Oh Father, I pray that you break the evil chains of my life. Grant me the strength and the wisdom to overcome the financial obstacles that stands in my way. Guide me to the opportunities that will lead to abundance and prosperity. May your light enlighten my voice, and may your grace accompany me, my quest for financial stability. May God, I ask for your protection and guidance to break all evil bands that may surround me. May your light and love dispel darkness and harmful influences from my life. In the name of Jesus Christ, I renounce every negative force and turn to you for liberation. It is the mighty name of Jesus. Sundan niyo po ako, Ama. Mihingi po ko ng tawad sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko na po uulitin. Pumasok po kayo sa aking puso. Gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan po. So, again, sa mga hindi pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po. And please share and like the video as well, no? So, till our next video. Ciao!